Good morning. Good morning. Good morning. Ganyan. 안녕하세요. 그래서 몇 장 남았어? 어제 거? 어제 거? 어제 60세 어, 60짜리 찍는 거. 찍는 거 많은. Yo, what's up mga kabulol? It's me again ng Makristop TV channel po. So magandang araw po at araw ng Martes ngayon at papakita ko po for today's video yung pong trabaho namin, yung trabaho ni Kabulol. Yung iba alam na po kung ano po yung klaseng trabaho ni Kabulol. Isa po kaming moldingan, tubugan, basta related po sa bakal yung trabaho namin. Ayan po yung kungjangjang namin, nagbibigay po siya ng trabaho pag umaga kung ano po yung gagawin namin. At dahil nagmamolde po kami, yung nakatayo dyan na nakikita nyo, yan po yung aming sadyang nim. Kada umaga, pumupunta po at tinitignan kami kung ano po yung pinapagawa sa amin ng aming kungjangjang nim. Siguro wala po siyang tiwala sa aming kungjangjang nim. Hindi, joke lang po. So tatlo kami nagmamolde, ako, si Kenneth, tsaka yung bagong dating na Nepal, yung nasa unahan na banda roon, yun ron. Kung mapapansin nyo yung nasa unahan na yun. At syempre umagang umaga, nagkukulitan kami dalawa ni Kenneth. Pakinggan nyo. Ano daw? Ano na yung maray? Mag-ingat ka sa garden ng ape. Ha? Sabi ni Carlo, para daw sa tayo sa balik. Basta ikaw yung dumali, walang mangyayari. Parang siya at mga lang yan. Naku, doon kami sa may damuhan. Mayat mo yan yung nagkakaabilan na. Ay, wala nga kami. At yun na nga, dati kasi mag-isa lang akong Pinoy dito. Pagbuhat nang dumating si Kenneth, dahil bata pa siguro siya kaya medyo makulit. So sinasabayan ko yung kakulitan niya. Ito pala yung ginagawa ko ngayon. Gusto kong ipakita sa inyo. Yan po yung tinatawag na molding at saka yung yellow na nakikita nyo yan. Yun po yung tawag namin yung sunja. So muri po yan. Pag binuhusan namin para mag-ulma po at maghugis kung ano po yung pinangmamolde namin, magkokorte po siya ng ganun. Mamaya makikita nyo. Bilang isang EPS factory worker po dito, so ako man hindi ko po inisip na ganito yung mapapatakan ko, maaabutan ko po rito na trabaho. So never ko po na-experience yan o naisip na imagine na ganito yung aabutan ko na sitwasyon sa Korea. So tsinaga ko na lang po. Bale yung minolde namin kaya tinatakpan ko dahil dyan po namin ibubuhos. Mamaya makikita nyo rin yung tanso na niluluto namin na napakainit at umuusok pa po. So, tiyagaan lang po dito na pagtiyagaan ko ng maging 3 taon o maglalabing 3 taon pala para iklaro ko lang po. So, yan siya nung wala pang sunja yung dilaw na nilagay ko. And then sa baba niya, kung ipapakita ko rin, so yan po yung namolde ko rin. Naghugis po siya nung minamolde ko para kumorte siya. Water pump po yan po yung pinangmamolde ko. At ang kinalabasan niyan, yung pinakita ko nga po sa inyo na lupa, pero hindi po lupa yan, bentonite yan. Yan naman pong nilalagay kong yan. Bali yan, tsaka yung malaki. So, pag nabuusan po kasi ng tanso yan, so hindi po papasok dyan yung tanso. Bali, magkukorte po siya kung ano po yung klase ng pinangmamolde ko. So, yan po yung trabaho ni Kabulol. So, tinatsagaan ko lang po. Ito po yung isa sa pinakamahirap na trabaho at inaayawan ng ibang mga EPS aspirant po rito sa South Korea. Marami na pong nagpa-release sa ganitong trabaho.
Pagkatapos ko po nalagyan yung sunjay, babalik ko po yung box. So makikita nyo, mapapansin nyo, dinidiin ko. Tapos lalagyan ko siya ng takip. Bakit ko nilalagyan ng takip? Para hindi po siya malagyan ng lupa. Kasi pag nalagyan po yan ng konting lupa, yung butas na ginawa ko, sira, pulyang ang tawag. So yan, tatanggalin ko lang yung box. Tapos gagawa na naman po ako ulit hanggang makarami. Minsan sa isang araw nakaka-80 ako. Ito naman ang trabaho naman ni Kenneth, sa kanya maliit naman. Ayan po yung sunjo niya, yun po yung Nepal. 3 na kami, yan po si Kenneth. Nagkukulitan lang po kami, nag-aasaran. At sumapit na nga po yung aming oras ng coffee time. Yan, kung mapapansin nyo pala, kulay puti-puti yung nasa labas. Snow po yan na mapinong-mapinong manipis na umulan kaninang umaga, alas 6 o alas 7 yata ng umaga. So ngayon kung mapapansin nyo, pupunta po kami dito sa aming Gisoksa dahil magkatabi lamang po yung factory namin tsaka yung tinitirahan namin. Pag gutom kami, papasok lang kami, kukuha kami ng mga makakain. Kasi kailangan natin yan, hindi ka pwedeng magtrabaho ng gutom, wala kang lakas. So ganyan ang ginagawa namin. Bali yung iba namin kasama nasa kabilang factory. Ako naman tsaka yung isang Nepal, tsaka si Kenneth, dito kami pumapasok. Nagtitimpla kami ng kape dahil napakalamig sa labas, napakasarap ng 3-in-1 na kape na mainit. Kasi minsan, isa yan sa sikreto nating OFW, yung maaga yung pasok. Siyempre, imbis na maaga kang tumayo para mag-ready na makakain mo, minsan hindi ka na nag-aalmusal. Mas pipiliin mo ng matulog, bulo na naman. So yun, may dala-dala tayong 3-in-1 na kape. So kumuha lang po ako ng mainit na tubig. At yan, haluin ko na at magkakape na kami, yung tinapay para pampalipas na, no, tawag dito. Yung gutom ba, magkakaroon ng laman ng tiyan kasi nga minsan hindi kami nakakapag-almusal gawa ng masarap matulog kapag winter. At syempre habang nagkakape ka, yan, kukunin ko yung cellphone ko dyan, tatawag ako ng 5 minuto sa Pilipinas para makita at makausap ko yung asawa ko o di kaya naman yung anak ko. So ganyan po umiikot yung araw namin dito. So kung kailangan yan talaga kapag isa kang EPS na malayo sa pamilya, kailangan mo libangin yung sarili mo kahit na nagtatrabaho ka dahil para na rin di mo masyado maisip yung pagod mo. Nakakatanggal din ng pagod at higit sa lahat siyempre yung stress. Pag isa kang EPS dito na talagang subsob ka sa trabaho tsaka sa ganitong klase ng uri ng trabaho namin dito. At siyempre dahil 5 minuto lang yung break namin, yung coffee break namin, babalik na kami. So ayan, tapos na. Babalik na kami sa aming trabaho. Baka sumigaw na naman yung gongjang namin, magreklamo. Overtime na kami sa aming coffee time. So yan po yung ginagawa namin kapag break po, kumakain kami. At yun na nga, kakatapos ng coffee time, pagbalik namin, nagluto na yung gongjang namin ng tanso. Ito pala yung tanso na binubuhos namin. So napakainit niyan guys. So bakal yan na tinutunaw niya, niluluto niya. Mamaya makikita niyo yung Nepal na kasama namin dito, yan yung mga bakal na yan, ilalagay niya dyan para lutuin ulit. Yan yung mga bronze na hindi kasi yan nangangalawang mahal yan sa atin. So yan ang ginagamit minsan, alam niyo yung metro ng tubig sa atin sa mga nawasa, parang ganun. So yan po yung kasama naming Nepal na si Sammy. So kakaisang taon lang nito, noong November yata. More than 1 year pa lang siya rito. So yan, siya yung nakatutok dyan sa pagluluto. Bale, pinili niya yung ilalagay niya dyan kasi yung ibang laman ng sako may mga kasamang aluminum kaya inihiwalay niya. Kapag hindi niya iniwalay, yung puputok yun. Kailangan puro bronze lang, puro tanso lang. Yan po, tingnan nyo. Ang baho niyan guys sa totoong kung nandito kayo, kung nalalanghap yung naamoy nyo. Pero nakamas kami. So ayan yung gongjang namin. So tinignan niya, chinek niya yung niluluto at dinadagdagan niya ng ibang pwede pang mailagay dun para pampadagdag sa tinutunaw namin bakal. So imagine nyo yan guys, napakainit. Umuusok, mamaya makikita nyo, ipapakita ko kung paano kami magbuhos. At kayo nang bahalang umusga, imagine nyo na lang, what more kapag summer, di ba? Ganito ka lamig ngayon, kaya masarap pang magtrabaho sa ganyan. Dahil may instant heater tayo o heater kami. Pero pag summer, ewan ko na lang guys. So ayan, tingnan nyo naman yung usok guys. Pag ganyan na yung yung usok nung niluluto namin kanina, walang masyadong usok. Ibig sabihin malapit nang maluto. Malapit na siyang maging ready. So talaga naman nagbabaga guys.
Tingnan nyo po yung aming Gongjangjang Nim. Wala po siyang suot na anumang safety gear. Anumang oras, pwede siyang matalamsikan yan, malagyan o mabuhusan sa paa. Napakadelikado po niyan. Dahil sanay na siya, gamay na niya yung trabaho, kaya hindi na siya gumagamit ng ganun at saka parang ayaw din nila. So yan yung nagawa ko sa isang araw. Kanina pa isa-isa, dalawa lang. Nakagawa ko ng 2 linya. So papakita ko sa inyo yung paglilinis ng Gongjangjang Nim namin ng tanso. So yun, nalinis na niya at pupunta naman ako para maipakita ko sa inyo. Ayan po guys, sobrang init niyan. 1,350 degree Fahrenheit po yung temperature niyan. Diba? So nagbabaga talaga. So ito naman kinakausap ako ng Gongjangjang Nim namin. Nagpapaalam siya baka mag-out daw siya ng maaga, pupunta ng dentist. So sabi niya magbuhos na tayo, mag-prepare ka na. So dali-dali ko naman kinuha yung pambuhos ko, yung parang tabo, yun kung makikita nyo ko. And then isasalok namin dun sa luto na tanso. So ilalagay nila at kami naman nang magbubuhos dun sa nagawa na butas. Tingnan nyo, panoorin nyo mabuti guys. Sa tingin nyo, Cubs, ano po yung magiging mararamdaman namin sa summer pag sumasapit ang summer? Imagine niyo guys, sobrang init na yan Sasamahan pa ng init ng panahon, 'di ba? Kaya kung mapapansin po ninyo yung previous na videos ko, yung mga luma, may mga tig-isa-isa kami electric fan bawat isang tao dahil sobrang init talaga at hindi kakayanin guys. Kaya talagang kalbaryo at parusa sa amin pag summer. Yung init na yan guys, kumukulo, 'di ba? Tapos hindi ka pa pwedeng magsuot ng makakapal dahil napakainit yung pawis mo, talagang pagpapawisan ka, pati singit, pati brief. Minsan sa isang araw nakakatatlong t-shirt, 3 pantalon ako. Ganyan kainit po yung trabaho ko rito. Talagang tinatyaga ko lang. Kaya marami po yung nagtatanong kung bakit nagtagal ako ng halos sa mahigit 1 dekada rito dahil magta 13 years na ako ngayong taon na to dito. Andito pa rin ako, 'di ba? Wala kailangan pa Sa palagay ko talagang will pa ni Papa God na mag-stay pa ako dito. Kasi siya yung gumawa ng paraan para ma-extend pa ako rito at magbago yung visa ko nang hindi ako nag-exam sa KIIP. Hindi po ako dumaan dun sa procedure na yun.
sadyang na change po yung visa ko to E7 sa tulong lang ng aming company ng aking sadyang wala man akong binayaran kahit na magkano. Siguro yun nga yung sign na talagang will pa ni Papa God na mag-stay pa ako dito. Dahil yun na nga sa dami din ng tinutulungan ko sa Pilipinas, sadyang kailangan ko rin naman. So pinapakita ko po to sa mga aspirant na nangangarap makarating dito sa South Korea. Para makita nyo naman po kung anong klase ng trabaho dito. Talaga naman literal na kulang ang 3D, 5D na nga di ba? Dirty, dangerous, difficult, deadly, tsaka demonyo. Demonyong amo. Minsan may mga demonyong amo. Kaya dapat dyan pa lang sa Pilipinas guys, aware po kayo sa possible na maaabutan po ninyo rito. Sa mga nagtatanong kung ano po yung maaabutan po rito, kung pwedeng pumili daw ng maaabutan na mapapagtrabahuan pag nandito na. So hindi po tayo maaaring pumili kung ano po yung nakalagay sa kontrata, sino pipili sa atin na sadyang, doon po yung papatakan natin. So ngayon tapos na kami magbuhos, ayan, lilinisin na lang ni Kenneth yung gilid ng pinaglutuan namin para hindi dumikit. Kung mapapansin nyo, yan, naka-face mask po siya, naka-gloves. Yan lang ang aming tanging protection. So, napakainit, kumukulo guys. Grabe talaga, kaya kalbaryo masasabi ko sa inyo guys. Kaya shoutout po sa mga ex-Korea na ganito yung trabaho at saka yung kasalukuyan na nasa Korea na naipiyas na nagpa-release. Ang daming sumuko sa ganitong trabaho guys, sasabihin ko sa inyo. Bukod sa napakahirap na napakahinit pa. Kapag mainit yung nararamdaman natin, yung trabaho natin, mas parang triple yung nararamdaman natin pagod, di ba? Imagine yung pagod na pagod ka na nga sa trabaho, tas sasalubungin ka pa ng init. So yan, magpapahinga lang kami ng konti dahil kakatapos lang namin magbuhos. Tapos mamaya, yung lupa na ginamit namin na pang moldy kanina, kung mapapansin nyo, tsaka yung nabuhusan namin, ahatakin namin yun. Papakita ko sa inyo. Tapos, aararuin ko yung lupa, ibabalik ko sa dati para pwede siyang magamit ulit kinabukasan at makapang-moldy na naman kami. So, makikita nyo guys. So, uupo lang kami magre-relax. So, ito na nga. Tapos na kami mag-relax. Yung sinasabi ko sa inyo. Ayan, medyo pasayaw-sayaw pa si Ropogi. Panoorin nyo guys. So yan na nga guys, ito atakin na namin, pera na kay amo yung nagawa namin. So umuusok pa. So linilinis ni Kenneth, ako din naglilinis kami dun sa mga nahulog na mga tanso na maliliit na hindi sumakto dun sa butas ng pagbuhos namin. So pinukpukan ng kasama naming Nepal para yung lupa hindi sumama dun sa nabuhos na finished product. At puputulin naman ng mga taga-grinder. So yun ang ginagawa namin sa araw-araw ng buhay namin dito bilang isang factory work at moldingan. Dito kami napunta dito sa moldingan na company na to. So may pagkamahinit, mahirap at syempre talagang nakakapagod. Kaya marami namang ayaw pumunta dito sa station kong to, ayaw mapunta o ma-assign sa moldingan. Kaya nautulang na lang isang napalakasama namin ng bago, magkaisahan siya ng kasama niya. So yun napagpag dito sa linya ko. So, bubusan ko yan ng tubig dahil tuyo dahil nabubusan natin tanso mainit so mag-dry yung lupa. So, bubusan ko yan ng tubig para kapag hindi ko hindi siya buwag pag-tubig para clear yung dating ng texture niya. So, bubusan ko yan bubusan namin ng item guys. Nakikita nyo yung lupa o bubusan doon talaga yan. Dahil winter ngayon, hindi namin masyado ramdam yung init. Kaya paborito ko yung ganitong season, yung winter dahil hindi masyado ramdam yung pagod dahil hindi masyadong mainit. Kaya bumabawi ako kapag winter. Pag summer naman, nakakatamad mag-overtime. Pag winter naman, hanggat may overtime, pinapasukan ko. Dahil sayang din naman kasi guys, kapag winter kasi masarap magtrabaho sa ganitong trabaho dahil meron kang instant heater. Minsan nakasarado lagi yung pintuan namin sa factory at saka mga bintana.
taliwas naman pagsama, bukas naman lahat yan. So dahil nabuhusan ko naman ng tubig, so kukunin ko ng ating yung gabang yung lang sa disco. Mapapansin nyo, ganda ng ating two-wheel na sasakyan. So mag-aararo ako, mapapansin nyo, hindi po yung pagtatalma ng palay kung sa o mais o kamote o ano pa man, yung lupa na yun. Pakakalan nyo, tapos magtatalma ng palay. So hindi po. Yung gamit kong yan, pwede lang yung gamitin nyo sa Pilipinas, yung tatanim talaga. So yung may mga panel dyan ng mga kababayan natin. Pero dito sa South Korea, ginagamit yan para ibalik yung lupa na hindi siya tuyo. Kaya tinubigan ko para pwede siyang magamit ulit sa susunod na magmumolde kami. Parang yung texture niya magiging clay. Kasi hindi siya ordinary na lupa lang yan. Bentonite ang tawag namin dyan. Nung unang dating ko dyan, yung bagong bentonite dyan, ang texture, ang kulay talaga niyan is parang kulay orange. Sabi nila yan yung pinaka ilalim ng, kumbaga sa Boracay, yung pag nasa Boracay kayo, yung lupa doon, yung pag hinukay mo, parang ganun daw yata galing sa dagat yung lupa na yan. Kaya may pagkamahal siya. Yun po yung sabi ng mga Koreano. So, ayan yung trabaho ko. Babalik ko lang po yan dahil ako lang po marunong gumamit nito. Yung mga bagong kasama namin dito, hindi po sila marunong. Dati may kasama akong matanda na Koreano, pero siguro dahil may katandaan na, medyo masakit na yung likod niya, umayaw na siya. Kaya medyo mas dumarami o dumagdag yung trabaho ko. Sadya naman talagang napakahirap magtrabaho rito. Yung likod mo yung pinaka apektado dito, guys. Ako siguro masasabi ko yung likod ko hindi na rin siya ganun ka 100% na ayos. Hirapan na rin ako pag yumuko ako. Parang ramdam ko na rin na parang na so tapos na ako dun sa isa, dito naman sa isa tayo pupunta. So yan, mapapansin nyo, pinabalik ko lang yung lupa sa dati niya. So kanina makikita nyo, umuusok siya, ngayon parang nawala dahil sa pagbuhos namin yan ng tubig. So guys, malapit ko rin padtyaga lang dahil pag ganito yung trabaho, malaki din yung sahod po niyo. Kakaiba po yung rate ko sa mga EPS dito na bagong dating. Actually, kahit nung bago po ako dito, 2 years pa lang ako dito, tinaasan na ako ng sahod. So, tyaga-tyaga lang. Dito ko rin nakuha at naibigay sa pamilya ko yung mga bagay na hindi ko maibibigay pag nasa Pilipinas lang po tayo. So, sana magsilbing gabay po yung mga videos ko sa inyo at magamit po ninyo sa pang-araw-araw ng buhay nyo pag nandito na po kayo sa South Korea. Marami po akong natutunan dito sa trabaho kong to. So, dito ko rin po nabibigay yung pangangailangan ng aking pamilya na hindi ko may bibigay. Katulad nga na sabi ko, mahirap man yung trabaho ko, aminado ako, hindi ko po mapagkakailangan. Pero proud po akong ipakita sa inyo, hindi ko po kinakahiya kung ano po yung naabutan kong trabaho rito dahil dito ko po nabili yung mga bagay na pinapangarap ko lang po dati. So magkita-kita po tayo sa susunod kung gagawin video. Maraming salamat po. Sana nagustuhan nyo yung handog ko po sa inyo. Hanggang sa muli.